believing the impossible things. Let me repeat, brethren in Christ, believing the impossible things. Alam nyo po mga kapatid, ang mga posibleng bagay ay pwede hong gawin ng tao. Subalit ang mga imposibleng bagay, tanging ang Diyos ang makakagawa. Kaya kapag ang ating sitwasyon, it seems it is impossible for us, brethren in Christ, then let God do it for us. Dahil ang mga imposibleng bagay, tanging ang Diyos lamang ang pwedeng gumawa. Then, kung nakikita naman po natin yung mga posible nating gawin, ay why don't we do it? Pero kapag ang isang bagay, it seems that it is impossible for us, brethren, and let God do it for us. Let us read here, brethren in Christ, sa Job 42:2, ito ang wika sa Tagalog ang Biblia. Nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng bagay at wala kang akala na mapipigil. And in Amplified Version, I know that you can do all things and that no thought or purpose of yours can be restrained or thwarted. So here, brethren in Christ, sinasabi po ni Job, mga kapatid, na alam niya na ang lahat ng bagay ay magagawa ho ng Diyos at walang pwedeng magpigil, mga kapatid, walang pwedeng magpawalang halaga, walang pwedeng magpawalang bisa, walang pwedeng humadlang. Why? Because, brethren in Christ, believing of our God, who He is, and who He was, and who will be in our lives, brethren in Christ, ay napakahalaga ho sa atin. Balikan natin ang sabi po ni Job, nalalaman ko na magagawa mo hindi lang ang ilang mga bagay, kundi lahat ng mga bagay at walang pwedeng pumigil sa ating Diyos. Who really our God is. Remember that He is the sovereign God. Walang pwedeng pumigil, walang pwedeng humadlang, walang pwede, mga kapatid, walang bisa sa kanyang mga nararapat gawin. Magagawa ng Diyos ang lahat ng gusto niyang gawin, mga kapatid, and remember that He is the supreme God, meaning He is above all things, brethren in Christ. He is above over our problems. He is above over our situation. He is above everything in this world, brethren in Christ. Kaya ang Diyos ay dakila sa lahat. Kaya 'di ba, sinasabi natin, don't say to your God that you have a big problem. Tell to your problem that you have a big God. And He is the saving God. Tandaan po natin, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na makapagliligtas, mga kapatid. Only God can save us, brethren in Christ. Siya lang po ang pwedeng magpalaya sa atin, siya lamang ang pwedeng magpagaling sa atin, siya lamang ang pwedeng magpala sa atin, siya lamang ang pwedeng magbiyaya sa atin, mga kapatid. Kaya the more we know God, the more we will trust in Him. And again, put in mind that He is the sovereign God, He is the supreme God, and He is the saving God, brethren in Christ. Dahil kapag lubos natin nakikilala who really our God is, the more we will trust in Him, mga kapatid. In Luke 18:27, Tagalog ang Biblia, datapat sinabi niya, ang mga bagay na di mangyayari sa mga tao ay may pangyayari sa Diyos. And in Amplified Version, Luke 18:27, but
He said, what is impossible with man is possible with God. Kaya tandaan po natin, kapag imposible na sa atin, mga kapatid, iyan ay tanging Diyos ang makagagawa. Pero kapag posible para sa atin, iyan ay ating magagawa, mga kapatid. Kaya ang sabi ni Jesus, what is impossible with man is possible with God. Kaya kapag ang ating sitwasyon, mga kapatid, it seems that it is very impossible for us, then put in mind na ang Diyos ang gagawa niyan para sa atin. Let us read here in Matthew 19:26, Tagalog ang Biblia. At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao, datapwat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. And in Amplified Version, Matthew 19:26, but Jesus looked at them and said, with men this is impossible, but all things are possible with God. Mga kapatid, tandaan po natin, all things are possible with God, even though it seems impossible for men, brethren in Christ. And also here in Mark 10:27, Tagalog ang Biblia, pagtingin ni Jesus sa kanila, nagsabi, hindi maaari ito sa mga tao, datapwat hindi gayon sa Diyos. Hindi gayon sa Diyos sapagkat ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa Diyos. And in Amplified Version, Mark 10:27, Jesus glanced around at them and said, with men, it is impossible, but not with God, for all things are possible with God. Napakaganda, napakainam na statement, brethren in Christ, na ang Diyos na ating sinasampalatayanan, ang Diyos na ating itinataas, ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ay Diyos ng mga imposibleng bagay. Kaya mga kapatid, we have nothing to worry, we have nothing to fear, because the God that we are serving is the God of impossible things, brethren in Christ. Kaya nga po mga kapatid, binanggit po sa Gospel, sa Matthew, sa Mark, sa Luke, sa John, ang statement na ito, because this is very important for us as believers to understand that the God whom we serve is nothing is impossible. Alam niyo po mga kapatid kung bakit lang hindi nangyayari ang mga imposibleng bagay ay dahil sa kawalan natin ng pananampalataya sa Diyos. In Matthew chapter 17 verse 20, Tagalog ang Biblia. At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mostasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon at ito'y lilipat, at sa inyo'y hindi may pangyayari. And in Amplified Version, Matthew 17:20, he said to them, because of the littleness of your faith, that is your lack of firmly relying trust, for truly I say to you, if you have faith that is living like a grain of mustard seed, you can say to this mountain, move from here to yonder place, and it will move, and nothing will be impossible to you. Kaya mga kapatid, nangyayari po ang mga imposibleng bagay kapag tayo ay sumampalataya sa Diyos. Hindi po nangyayari ang mga imposibleng bagay kapag hindi po tayo naniniwala at nananampalataya at nananangan sa Diyos. Why?
brethren in Christ, kasi kung mayroon tayong pananampalataya na kasing laki ng mustard seed, this is the smallest seed ever in Palestine, brethren in Christ, ay pwede na natin palipatin ang bundok sa kanyang kinalalagyan at masugba ito sa dagat at susunod ito sa atin at walang magiging imposible sa atin na sumasampalataya sa Diyos na makagagawa ng mga imposibleng bagay, brethren in Christ. And again, the faith that we are talking here is the living faith, the growing faith, brethren in Christ. Kasi ang mustard seed, hindi siya magiging mayabong na puno unless na ito po ay maitanim at hindi mabubuhay ang binhi hanggat hindi po ito na itatanim. Kaya kapag ang ating pananampalataya ay living faith, growing faith, brethren in Christ, I firmly believe that nothing also will be impossible for us because the God whom we serve is the God of impossible things, brethren. And let us continue. Dito po sa Mark 11:23, Tagalog ang Biblia, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ani ni Jesus, ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat at hindi mag-alinlangan sa kanyang puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi niya ay kakamtin niya yaon. And in Amplified Version, Mark 11:23, truly I tell you, whoever says to this mountain, be lifted up and thrown into the sea, and does not doubt at all in his heart, but believes that what he says will take place, it will be done for him. So here, brethren in Christ, same scenario ang binanggit kanina, mga kapatid, ni Apostle Matthew. At dito sa binanggit po ni Apostle Mark, ang sinabi naman ni Apostle Mark, if we believe without having a iota of doubt in our hearts, anuman ang ating sabihin. Take note, brethren, mahalaga po ang mga sinasalita natin. Mahalaga ho ang mga binibitawan natin. Mahalaga ang sinasabi natin, brethren in Christ, without any iota of doubt in our hearts. We only believe, brethren in Christ, whatever we say, it will be done unto us. Kaya ang kalaban ng pananampalataya ay pag-aalinlangan at ang pag-aalinlangan ay nagtitiklik yan, mga kapatid, once na tayo ay mayroong kaunti or kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Pero if we fully understood what we tackled this morning, brethren in Christ, once we have a living faith, we have a growing faith, we have an increasing faith, brethren in Christ, walang puwang ang pag-aalinlangan, walang puwang ang pagdududa, walang puwang ang pagdadalawa ng isip sa lahat ng ating sinasabi na ito ay mangyayari sa atin, mga kapatid. Kaya hindi pwede na we believe God in the same time ay without God, brethren in Christ. Let us continue para po lalo nating maunawaan. Kung ang binasa natin kanina, Mark 11:23, usad lang tayo sa susunod na verse. Ito na po ang sinabi, mga kapatid, sa Mark 11:24, Tagalog ang Biblia, kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyo nang tinanggap, na magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at iyong kakamtin. And in Amplified Version, Mark 11:24, for this reason I am telling you, whatever you ask for in prayer, believe, trust, and be confident that it is granted to you and you will get it. So ganito po pala, mga kapatid, ang sinasabi po dito, mga kapatid, na pananampalataya, pananalig, brethren in Christ, without any iota of doubt, ito po yung pananampalataya, mga kapatid, na
hiniling mo lang, mga kapatid, or yung sinabi po dito, idinalangin lang natin, hiningi lang po natin, ito ang pananampalataya na on the way pa man, wala pa man, pero sa ating puso, sa ating isipan ay tinanggap na po natin. Ibig sabihin, mga kapatid, in advance, kahit wala pa hong manifestation, pagka ating idinalangin na sa Diyos, kapag hiningi na po natin sa Diyos, mga kapatid, kung tayo ay may pananampalataya, living faith, growing faith, increasing faith, brethren in Christ, without any iota of doubt, even though wala pa ho ang manifestation, pero we believe firmly in our hearts, in our minds, na ito ay granted na ng ating Panginoon at ang sabi ng Diyos, tiyak na ito ay ating kakamtin. Kaya sinasabi rin po ng Matthew 21:22, Tagalog ang Biblia, at lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Take note, lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. And in Amplified Version, Matthew 21:22, and whatever you ask for in prayer, having faith and really believing, you will receive. Brethren in Christ, lahat ng bagay, naniniwala ako na lahat tayo ngayon na nag-aaral ng salita ng Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos, mayroon tayong mga kahilingan sa Panginoon, mayroon tayong mga prayer sa Panginoon, mayroon tayong hinihingi sa Panginoon. Pero mga kapatid, in-affirm ng salita ng Diyos na anumang bagay o lahat ng bagay na ating hihingin sa panalangin, mga kapatid, na may pananampalataya. Again, what kind of faith this is? What kind of faith is this? The faith, brethren in Christ, the living faith, the growing faith, the increasing faith, brethren in Christ, at ito ay ating tatanggapin. Kaya mga kapatid, kung may mga bagay man na hindi tayo natatanggap is because we are doubting to the Word of God. Put in mind that all things are possible with God. And again, whatever we ask in prayer, basta tayo po ay really believing in Him, we will receive, brethren in Christ. Kaya mahalaga po, mga kapatid, na for us that the impossible things will happen, we have to believe in our Lord Jesus Christ. Brethren in Christ, we are now going to acronym the word used. USED, brethren in Christ. Let me repeat. We are going now to acronym the word used. USED, brethren in Christ. And then, what are the impossible things? Kasi, ang pinag-aaralan natin, mga kapatid, sampalatayanan natin ang mga imposibleng bagay. So, ano po ang mga imposibleng bagay, mga kapatid? Ito nga po, ang ating babalangkasin, ito yung ating tatalakayin, ito mga kapatid ang ating tatahakin sa mensaheng ito, mga kapatid. Again, we are going to acronym the word used, USED, for us to remember what we are going to tackle today. First point, brethren in Christ, believe the unusual things. Dahil ang usual ay para sa tao, pero ang unusual things ay para po sa Diyos. Let us read it in Luke 1:37, Tagalog ang Biblia. Sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. And in Amplified Version, Luke 1:37, for with God nothing is ever impossible, and no word from God shall be without power or impossible of fulfillment. Brethren in Christ, don't we know na ang konteksto dito
ay tungkol po sa panganganak, mga kapatid, ni Virgin Mary. At it is very impossible for her dahil hindi pa ho siya nahawakan ng lalaki, hindi pa ho siya nagalaw ng lalaki, at ngayon siya po ay magdadalang tao. It is very impossible. This is not a usual things, brethren in Christ. Pero ang sabi po ni Mary sa anghel, mga kapatid, for God, with God, nothing is ever impossible, and no word from God shall be without power or impossible of fulfillment. Alam niyo po, ang tugon dito ni Maria sa anghel, mga kapatid, ay sinabi niya, so be it, mangyari ang ayon sa iyong sinabi. Bakit? Sumampalataya si Maria that despite of unusual things, brethren in Christ, she believed. That's why it happened, brethren in Christ. Kasi hindi po usual, mga kapatid, sa isang tao ang magbuntis, ang magdalang tao at manganak, mga kapatid, na hindi man lamang nahawakan ng lalaki o hindi man lamang nagalaw ng lalaki, mga kapatid. But again, Mary believed the unusual things, brethren. That's why it happened to her. Kaya tayo din, mga kapatid, paniwalaan din po natin ang mga unusual things kapag sinampalatayanan natin ito without any iota of doubt in our hearts, brethren in Christ, and we have the kind of faith, the ever-increasing faith, brethren in Christ, the living faith and the growing faith, brethren in Christ, nothing also will be impossible for us. And second point, believe the supernatural things. Ang mga natural things, brethren in Christ, ay magagawa ho yan ng tao, pero ang mga supernatural things, such signs, wonders, and miracles, ay hindi na po yan magagawa ng tao, and only God can do it for us. Kaya nga tinatawag siya, mga kapatid, a miracle working God. Let us read it. Let us read here, brethren in Christ, in Romans 4:17, Tagalog ang Biblia. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama, which refer to Abraham, ng maraming bansa sa harapan ni yaong kaniyang pinananampalatayanan, sa makatwid bagay ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa mga patay at tumatawag sa mga bagay na hindi pa hayag na tila hayag na. And in Amplified Version, Romans 4:17, at as it is written, I have made you the father of many nations. He was appointed our father in the sight of God, in whom he believed, who gives life to the dead and speaks of the non-existent things that he has foretold and promised as if they already existed. Grabe ang Diyos na ating pinaglilingkuran, grabe ang Diyos na ating sinasamba, grabe ang Diyos, mga kapatid, na ating itinataas. Why? Because ang sabi ng Bible, mga kapatid, ay siya ang nagbibigay buhay sa mga patay. At siya po ang tanging may kakayanan na papangyarihin ang mga bagay na hindi pa nangyari at pairalin niya ang mga bagay na hindi pa umiiral. Kung mariricall po natin, brethren in Christ, ay talagang ang Diyos sobra kabuti, kadakila at katapat sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya bakit po binanggit ito? Yes, because si Abraham was 99 years old, brethren in Christ. Atin pong makikita na talagang ang Diyos ay napakabuti sa kanya.
At ang Diyos ay talagang tapat sa kanya despite of his old age, brethren in Christ. Sa kabila na sabihin natin, he is not, paano po natin masasabi, he is not capable because he is old enough, brethren in Christ, na magkaroon po ng isang anak. At ito, mga kapatid, ang sabi po ng Diyos, who gives life to the dead. Pwedeng buhayin ng Diyos ang mga bagay na patay sa ating buhay. Pwede, mga kapatid, kung sa physical aspect ang ating pinag-uusapan, may mga unfunctional na po tayo sa ating katawan, sa ating mga sistema sa ating katawan o system sa ating katawan. Minsan nagdi-dysfunction yung ating tinatawag, mga kapatid, na skeletal system, yung ating nervous system, sa ating pong respiratory system, sa ating digestive system. Minsan mayroon tayong problema sa mga bagay na yan. Hindi man nagfa-function yan, mga kapatid, dahil may karamdaman, but in God, kaya niyang paganahin yan, kaya niyang papag-functioning yan, mga kapatid, because God can give life to the dead. Pwede niyang buhayin ang mga patay, kaya niyang pairalin ang hindi pa umiiral, mga kapatid, at kaya niyang papangyarihin ang hindi pa nangyayari, at kaya niya, mga kapatid, paganahin ang hindi gumagana, anumang bahagi na mayroon tayo sa ating katawan. Tulad po ni Abraham. Kaya if we could spiritualize it, brethren in Christ, na kung tayo ay may mga patay na pag-aasa, may mga patay na pangarap, may mga patay na buhay, mga kapatid, well, praise God, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na kayang buhay anumang patay na mayroon tayo sa ating buhay, mga kapatid. Kaya niyang buhayin ang ating mga patay na pangarap, kaya niyang buhayin ang ating patay na negosyo, kaya niyang buhayin ang patay na sitwasyon na mayroon tayo sa ating buhay, kaya niyang buhayin anuman ang patay na relasyon sa ating buhay, mga kapatid. At kaya niyang pairalin ang lahat ng bagay, bagamat hindi pa umiiral. Remember that the God whom we serve is the God that able to give life to the dead, and is able also to speak the non-existent things to existed, brethren in Christ, or to exist, brethren in Christ. And our third point, believe the extraordinary things. Yung ordinary ay magagawa ng tao yan, pero yung extraordinary things, tanging ang Diyos ang makakagawa niyan, mga kapatid. And let us read here in Genesis 18:14, Tagalog ang Biblia. Mayroong anumang bagay kayang napakahirap sa Panginoon? Sa tadhanang panahon ay babalik ako sa iyo sa taong darating, at si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki. And in Amplified Version, Genesis 18:14, is anything too hard or too wonderful for the Lord? At the appointed time, when the season for her delivery comes around, I will return to you, and Sarah shall have born a son. So, biruin mo, mga kapatid, extraordinary, milagro ho ito. Bakit? Si Sarah ho ay baog. Si Sarah po ay matanda na. Kaya nga, di ba, nang sinabi ng anghel ng ating Panginoon na siya po ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, napatawa si Sarah, mga kapatid. Bakit? Matanda na ho siya. Ibig sabihin, pwedeng menopause na po siya. At the same time, siya po ay baog, mga kapatid, at it is impossible for her to bear son, brethren in Christ. Subalit, sinabi ng anghel na sa takdang panahon, mga kapatid, at the appointed time, brethren in Christ, an extraordinary things will happen sa kanyang buhay. May milagro ang Diyos, mga kapatid. Kapag it seems that it is not
ordinary sa atin, let God do the extraordinary for us. Hayaan natin, mga kapatid, na ang Diyos ay magmilagro. May appointed time ang Diyos sa bawat isa sa atin na kanyang mga anak, sa lahat ng born again, sa lahat ng Kristiyano, sa lahat ng mananampalataya. Ikaw na nakikinig ngayon, may appointed time ang Diyos to do the extraordinary things. Mga kapatid, kasi kahit anong gawa natin ng pagsisikap, pagpupunyagi, pagsasakripisyo, brethren in Christ, that is ordinary things. Pero kapag hindi na po ito epektibo, mga kapatid, ay let God do it. Kasi ang Diyos tangi ang makakagawa ng extraordinary things. Again, our God is a miracle working God, and the God of miracle in the Old Testament and the God of miracle in the New Testament is the same God that we are serving today. The same God that we are worshiping today is a God of miracle, or a miracle working God, brethren in Christ. Kaya may appointed time ka sa Panginoon. May appointed time ang Diyos na gagawa ng milagro sa ating buhay. May appointed time na gagawa ang Diyos ng extraordinary things sa ating buhay, mga kapatid. Kaya nga po, sinasabi po natin na hayaan po natin ang Diyos dahil siya po ang gagawa ng mga extraordinary things sa ating buhay, mga kapatid. Miracles are on the way. Just wait for appointed time because He knows what is the perfect time for your situation. Alam niya ang tamang panahon, tamang pagkakataon, mga kapatid, sa sitwasyon ng bawat isa. And fourth point, believe the deepest things, brethren in Christ. Yung mga malalalim na bagay ay paniniwalaan natin na parang unfathomable, uncomprehendable, ununderstandable. Ano man yan, mga kapatid, hindi mo na kailangan maunawaan, mga kapatid. Kaya nga, tulad ng sinasabi po natin na ang salitang Godhead or Trinity ay hindi talaga yan maiintindihan ng tao gaano man tayo kadalubhasa. Kaya nga sinasabi nga po ng isang manunulat na if we explain Trinity, brethren in Christ, we will lose our mind. Pero kapag i-deny natin ang Trinity, we will lose our soul. So gayon din po, mga kapatid, may mga deepest things, mga malalalim na bagay na ginagawa ang Diyos na it is unfathomable, ununderstandable, uncomprehendable, brethren in Christ. And again, hayaan po natin na gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Let us read here in Jeremiah 32:17. Ito ang wika sa Tagalog, ang Biblia. Panginoong Diyos, narito, iyong ginawa ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong malaking kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong unat na kamay, walang bagay na totoong napakahirap sa iyo. And in Amplified Version, Jeremiah 32:17, alas, Lord God, behold, you have made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm. There is nothing too hard or too wonderful for you. Walang mahirap sa Diyos, mga kapatid. Kaya nga kita nyo po ang mga scientists until now, may mga new discoveries sila. Gaano kaganda ng kalawakan, gaano kaganda ng universe, brethren in Christ. Too wonderful. Wala pong too hard sa Diyos. Alam nyo po, mga kapatid, when He created the earth, nagsalita lang ang Diyos, mga kapatid, at nagkakaroon. God said and there was, God said and there was. Wala pong mahirap para sa ating Diyos, mga
kapatid. Kaya tandaan po natin na wala pong mahirap ang sitwasyon mo. Hindi yan mahirap sa Diyos ang problema mo. Hindi yan mahirap sa Diyos yung pasanin mo. Hindi yan mahirap sa Diyos ang suliranin mo. Hindi yan mahirap sa Diyos. Napakadali lang yan sa Diyos, mga kapatid. All we need to do is to believe our God, brethren in Christ, because the God whom we worship, the God whom we serve, the God whom we lifted up, brethren in Christ, is the God of nothing too hard for Him. Mga kapatid, walang mahirap, mga kapatid, na bagay na hindi niya magagawa. Kaya uulitin ko, ang bagay na ating nararanasan, iyan mga kapatid ay napakadali lang sa ating Panginoon, because, brethren in Christ, you don't need to comprehend, to understand, to fathom kung paano niya ginawa. Pero mo, mga kapatid, ang Diyos natin can make a way in the water. Ang Diyos natin ay can make a fountain in the wilderness. Mga kapatid, napakaliit ng bagay. Kung nagawa niya nga ang malalaking bagay, yung maliliit na bagay pa kaya ang hindi magawa ng Panginoon sa ating buhay. Kaya tama ang sabi ni Prophet Jeremiah, mga kapatid, na walang bagay na totoong napakahirap sa iyo, at in English, there is nothing too hard or too wonderful for you, brethren in Christ. Kaya salamat sa Diyos dahil ang mga malalaking bagay, mga matitinding bagay na ating nararanasan, mga kapatid, sa Diyos, katiting lang yan, maliit lang yan. At kung nagawa ng Diyos ang mga dakilang bagay, maliit na bagay pa kaya ang hindi niya magawa sa ating mga buhay. To sum up, brethren in Christ, what we tackled today, believing the impossible things. Believe, brethren in Christ, again, para po sa ating mga sumusubaybay, ating pong nire-recap ito para po, mga kapatid, madali po natin maintindihan, dahil tayo na mga anak po ng Diyos ay kailangan mayroon po tayong mariretain sa ating mga kaisipan. Let me repeat, brethren in Christ, to sum up of what we tackled this morning: believing the impossible things, believe the unusual things, believe the supernatural things, believe the extraordinary things, and believe the deepest things, brethren in Christ. And this is the acronym of the word used, USAD: unusual things, supernatural things, extraordinary things, deepest things. And these are all impossible things, brethren in Christ. Sampalatayanan natin na ang mga bagay na ito ay hindi imposible sa Diyos. These things are possible with God and nothing too hard for Him, brethren in Christ. To sum up our message for today, brethren in Christ, and the last verse that we will read ay ating pong patimuin sa ating mga puso. Ito po ang sabi muli ni Prophet Jeremiah 32:27, Tagalog ang Biblia. Narito ako, ang Panginoon, ang Diyos ng lahat na tao. May anumang bagay baga na totoong mahirap sa akin? And in Amplified Version, Jeremiah 32:27, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Brethren in Christ, of course, the answer is no. Wala pong mahirap sa Diyos. It seems it is difficult for us. It seems it is hard for us. It seems it is tough for us, brethren in Christ. Always remember that the God whom we serve, the God whom we worship, brethren in Christ, all things are possible. All things are impossible with Him. Even the unusual things, the supernatural things, the extraordinary things, and even the deepest things. Mga kapatid, ang sitwasyon mo pa kaya ang hindi kayang lunasan
ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya we have to believe the impossible things, brethren in Christ. Believing the impossible things. Again, naniniwala ho ako na anumang challenges, anumang difficulties, anumang hardships, brethren in Christ, at anuman, mga kapatid, ang pinaka-hardest na situation ng ating buhay, put in mind na walang mahirap sa Diyos. Walang hindi magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Diyos. Ang lahat ng bagay na yan ay maliit lang sa mata ng Diyos. If He could create the greatest things ever in this world, yung maliliit na bagay pa kaya. Mga kapatid, siya ang ating Diyos na pinaglilingkuran. He is a sovereign God. Magagawa niya ang dapat niyang gawin. Kaya niyang patigilin ang dapat niyang patigilin. At pwede niyang bigyan ng buhay ang dapat niyang bigyan ng buhay. Mga kapatid, the God whom we serve and the God whom we worship, He can do anything He wants to do, brethren in Christ. Kaya, lagi natin tandaan, mga anak po tayo ng Diyos. We are adopted to His family. Ayaw ng Diyos na umiiyak tayo. Ayaw ng Diyos na nahihirapan tayo. Ayaw ng Diyos na may mga suliranin tayo, mga kapatid. Kaya, aralin natin, matutunan natin ang magtiwala sa Diyos without any iota of doubt, na walang pag-aalinlangan, walang pagdududa, walang pagdadalawa ng isip, brethren in Christ. Aralin natin at matutunan natin ang sumampalataya with a living faith, a growing faith, an increasing faith, brethren in Christ. And nothing will be impossible for us. Bakit? Because the God whom we serve, the God whom we worship, is the God of impossible things. As what we tackle, brethren in Christ, such as unusual things, supernatural things, extraordinary things, and even deepest things, brethren in Christ. Kaya, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Huwag tayong mawawala ng pagtitiwala sa Diyos. Despite of what is happening in this world, brethren in Christ, we have a God. We have a God that can do the impossible things, brethren in Christ. Ulitin ko lamang po, mahal po tayo ng Diyos. Even though na umiiyak tayo minsan, may mga panahon na wala tayong malapitan, may mga panahon na wala tayong mapagsumbungan, may mga panahon na wala tayong matakbuhan. Remember that despite that we have no crying shoulders to cry on, na sa panahon na mayroon tayong mga pinagdadaanan, sa panahon na may mga problema tayo, sa panahon na may mga suliranin tayo. Mga kapatid, ang Diyos ay laging naroon. He is our crying shoulder to cry on. Siya po ang Diyos na pwede nating takbuhan. Siya ang Diyos na pwede nating pagsumbungan. Siya ang Diyos na pwede nating lapitan, mga kapatid. Kaya, just believe the God of impossible things so that the unusual things, the supernatural things, the extraordinary things, and even the deepest things will happen and manifest sa buhay po natin, mga kapatid. Kaya, hayaan lang po natin bilang mga anak, talagang minsan umiiyak po tayo. Pero huwag tayong mawawalan ng pagtitiwala, huwag tayong mawawalan ng pag-asa, at huwag tayong mawawalan ng pagkilala sa ating Panginoon. Dahil apart from God, we can do nothing. Mga kapatid, alam ko na may nanunood ngayon na you don't know where to go, you don't know what to do, you don't know when to start, you don't know everything, but God knows what is the best for us. And He has an appointed time for you, brethren in Christ, to do the impossible things sa buhay po natin.
Kaya salamat kay Lord. Salamat dahil naandyan siya lagi. Salamat sa kanyang pangako sa atin na He will never leave us nor forsake us. Hindi tayo pababayaan, hindi tayo pagkukulangin, mga kapatid. Kaya manalangin po tayo sa ating mga kapatid. Kung ikaw ngayon ay may pinagdadaanan, ikaw ngayon ay may kinakaharap sa buhay, ikaw ngayon ay mayroong siliranin sa buhay at mayroong naranasan sa buhay, sabayan po ako ninyo sa ating panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat. May mga panahon na wala po kaming matakbuhan. May mga panahon na wala kaming malapitan. May mga panahon, Lord, na wala kaming mapagsumbungan. We have nothing, Lord, to cry on. Wala po kaming crying shoulder to cry on. Subalit, salamat, God, dahil naandyan ka lagi. Hindi ka nag-iiwan. Hindi mo kami pinababayaan. Salamat, God, dahil sa lahat ng panahon, tuwing kami ay lalapit sa iyo, tuwing kami ay magsusumbong sa iyo, ikaw ay laging naroon sa amin. Panginoon, salamat. Tulungan niyo po kami na magkaroon po kami, Panginoon, ng pananampalataya, na dalisay na pananampalataya without any iota of doubt, na walang pag-aalinlangan, walang pagdududa, walang pagdadalawa ng isip, para mangyari sa amin yung mga unusual things, supernatural things, extraordinary things, at maging, Panginoon, ang mga deepest things sa buhay namin. Salamat, God, dahil ang hinihiling namin ay bigyan niyo po kami ng pananampalataya na living faith, growing faith, and increasing faith, Jesus, so that all the impossible things will happen sa buhay po namin. Salamat, Panginoon, sa aming mga kapatid na nakikinig ngayon. May mga panahon na nawawalan kami ng pag-asa. May mga panahon na parang hindi na po namin alam kung ano yung aming gagawin. Pero, Panginoon, salamat dahil sa iyong mga salita na patuloy na nagpapalala sa amin. Nabubuhayan kami ng pag-asa. Nabubuhayan kami, Panginoon, ng kalakasan sa aming buhay. Lord, may mga nanonood ngayon na may sakit. Lord, hayaan po ninyo na bigyan nyo siya ng kakayanan na manampalataya that you are the God of miracle. You are a sovereign God sa buhay namin. Sa mga walang trabaho, sa mga may pangangailangan na nakikinig ngayon, Lord, let them do your will. Gawin po ninyo yung kalooban. Let them experience the unusual things, the supernatural things, the extraordinary things, even the deepest things, Lord, in their lives. And let them know that you are the God of impossible. And for us who believe in you, who trust in you, Lord, all things will be possible also for us. Salamat, God, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong katapatan. Hayaan po ninyo na ang iyong mga salita na aming napakinggan ngayon ay huwag mawawala sa aming puso, kundi lagi naming malaala na napakabuti mo sa amin, napakabait mo sa amin, at napakatapat mo sa amin, at napakadakila mo sa aming buhay. Lord, we appreciate that we have you in our lives. Salamat, God, sa iyong pagliligtas. Salamat sa iyong pagpapala. Salamat sa iyong biyaya. Salamat po sa lahat ng iyong ginawa sa aming mga buhay, ginagawa at gagawin pa sa aming mga buhay. Thank you for the finished work of yours in the cross of Calvary. Pagpalain niyo po, patuloy kami, Lord, at pagpalain niyo po ang aming mga buhay, pagpalain niyo po ang aming pamilya, pagpalain niyo po ang aming mga trabaho, pagpalain niyo po ang aming mga negosyo, at pagpalain niyo ang lahat ng aming mga ginagawa. Lord, we are forever blessed. And this we pray and we declare in Jesus' mighty name. Amen and amen.